Mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Elijah Paul Jan Valdez, at welcome sa ating daily devotions. Ang ating verse for the day ay nasa 2 Samuel chapter 11. Ang nangyari dito ay noong isang hapon ng tagsibol, si Haring David ay nakaupo sa kanyang palasyo, niya tamasa ang kanyang maunlad na kaharian. Napansin niya na ang isang magandang babae na naliligo na nagpabago sa kanyang buhay pagpakilanman. Natuklasan niya ito kahit na ang asawa nito ng kanyang pinagkakatiwalang kaalyado na si Uriah. Ang desisyon ni David na ihayag siya sa palasyo ay humantong sa kamatayan. Hindi pagkakasundo ng pamilya, kahihiyan sa publiko, at pagkakasala sa harap ng Diyos. Ang walang ginagawang pag-iisip ay humantong sa pagtaas ng trapiko sa online pornografiya. Ang walang ginagawang pag-iisip ay nagdudulot ng pagdami ng mga online affairs sa pamamagitan ng mga app o social media platforms, at ang mga walang ginagawang pag-iisip ay nagdudulot ng mabilis na pag-atake sa mga bata dahil mayroon silang oras at mas online. Ang walang ginagawang pag-iisip ay humahantong sa pagtaas ng depression, paggamit ng droga at alkohol, at karahasan sa tahanan. Ang liwanag ng Diyos ay ang kanyang presensya lamang na nagpapahayag ng katotohanan. Ano ang kawili-wili sa konteksto ng paghatol na nararanasan ng mga hindi naniniwala ay natatakot silang malantad sila. Hindi naman sa takot na malantad ang kanilang masasamang gawa, ngunit kung ano ang nasa kanila siyang pag-ugat ng masasamang gawain. Ang ilang mga tao ay nagsasabi na ang Diyos ay tumatawag lamang ng ilang piling tao upang maligtas. Ang katotohanan ay ang lahat ng Diyos ay tumatawag sa lahat, nag-aalok sa lahat ng pagkakataong magsisi at maniwala sa awtoridad ni Kristo. Sinasabi sa atin na John, ang dahilan kung bakit lumalayo ang ilang tao sa Diyos ay dahil natatakot silang malantad ang kanilang kadiliman. Kung alam nila na ang liwanag ng Diyos ay actual, na magliligtas sa kanila at magliligtas sa kanila mula sa kanilang kadiliman, ay hindi nila lalabanan ang kanyang liwanag, ngunit ang mundo ay kalakhan ay hindi pa rin nauunawaan ang puso ng pagmamahal ng Diyos sa kanila. Ang nakakalason na relihiyon ay nagsasabi sa mundo na hinahawakan ng Diyos ang iyong mga kasalanan laban sa iyo at hinahangad na hatulan ka. Ang katotohanan ay hinatulan ng Diyos si Kristo para sa buong kasangkatauhan at ngayon ay hinahabol ang lahat upang dalhin sila sa kanyang lilinis at napakagaling na liwanag. Sinasabi sa atin ng Biblia na ang isang mapagkunwari ay isang taong nagsusuot ng maskara at nagpapanggap na hindi siya. Ang pagkukunwari ay ang pag-aangkin na alam at sinusunod ang ilang mga paniniwala, ngunit kumikilos sa paraang sumasalungat sa mga paniniwalang iyon. Bagamat dapat tayong magkaroon ng karunungan sa pagkilala sa mga salita at kilos na hindi magkatugma, kailangan din nating tandaan ng Diyos ang pinakahuling hukom ng pagkatao. Ang pagiging abala ay hindi palaging isang masamang bagay. Ang pagiging mabunga ay mabuti, ngunit posibleng maging masyadong abala at akaligtaan ang kapayapaang ibinigay sa atin ng Diyos. Pinahahalagahan na tayo ng Diyos higit sa ano pa man. Hindi natin kailangan kumita, kaya habang sinusunod natin ang schedule ngayon, pakinggan natin ang tinig ng Diyos. Muli, ako si Elijah Paul Jan Valdez. Dito na nagtatapos ang aking daily devotions.